Divine Mercy Hour. Gusto mo bang magkaroon ng milagro sa iyong buhay? Isang milagrong hindi kailanman mananakaw ni numan? Posible ba yon? Siyempre! Kung ang milagro ay magaganap sa loob ng iyong puso, mangyayari lamang ito kapag sama-sama tayong magdarasal. Kaya inaanyayahan ko po kayong samahan ako tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa Divine Mercy Hour. Ano man ang iyong ginagawa at kahit nasaan ka man, ipihit mo ang iyong talapihitan sa 684 AM kHz. DWJJ, tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na nihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan at ako pa rin po ang inyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po ay magdadasal muna ng ating pong 3 o'clock prayer at ng ating pong Divine Mercy Chaplet. Ipanalangin po natin ang ating pong mga sariling intensyon at mga kahilingan sa mabatahalang awa ng ating Panginoong Jesus. Simulan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life, load up our souls in the ocean of mercy, open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of Mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, Son, the Son of our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion,
have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So muli po, isang napakagandang hapon, mga minamahal na kapatid. At narito na naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod na ihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang inyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay babati na sa ating po mga televiewers, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay linggo-linggo, lalo tigit ang ating mga kamag-anak, lalo tigit ang ating mga kapamilya, sila Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria at si Ate Weng ay binabati po natin. Ganun din po ang Nueva Ecija High School faculty and staff na sa pangunguna po ng aming minamahal na principal na si Ma'am Aurora T. Aguila. Ayan.
At syempre lahat po ng mga lingkod simbahan sa dambana ng ina ng laging saklolo. Ayan, ay binabati po natin. At syempre ang Divine Mercy Crusade Foundation sa ating pong Diocese ng Cabanatuan, sa pangunguna po nila Sister Chu Rivera at lahat po ng ating pong mga Divine Mercy Crusade officers and members. Ganon din sila Sister Lita Martinez, si Sister Elvie Paglinawan at Sister Emma Del Rosario ay binabati po natin. At syempre lahat po ng mga kasapi ng Divine Mercy Crusade. So ngayon nga mga minamahal na kapatid ay Laetare Sunday. Ayan, ngayon Laetare Sunday kaya nga tayo naka-pink. Ano? Ibig sabihin po noon ay tayo pumapasok na, malapit na sa mga mahal na araw. No? Ibig sabihin po noon ay nagsusuot po ang pari at mga lingkod simbahan ng kulay pink dahil po tanda ng kagalakan. No? Kagalakan dahil ang Panginoon ay malapit na pong magligtas. Ayan, dahil nga iaalay na niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa krus. At tayo po ay pagkakalooban na niya ng mga biyaya, no? Na dapat nating taglayin, no? Dahil yung pag-aalay niya ng buhay para sa atin ay tanda ng kagalakan na nagkaroon na tayo ng susi sa kalangitan, no? Ang krus ni Jesus ang naging daan sa pagbubukas ng kalangitan. Kaya tayo po ay nagagalak. No, bagamat tayo ay malulungkot sa mga mahal na araw, sa sasapilit ng ating Panginoon, sa panahong ito ng Kwaresma, ay tayo po ay patuloy na nananalangin, nagsasakripisyo, nag-aayuno, at nagkakawang gawa. No? Yun po yung ating mga gampanin ngayong panahon ng Kwaresma bilang mga Katolikong Kristiyano. At ngayong nga, ika-4 na linggo ng Kwaresma ay Laetare, ibig sabihin po noon ay kagalakan. Bakit ba sa panahon ng Kwaresma tayo ay kailangan magalak? Tayo ay dapat matuwa dahil may pinagkakaloob sa ating kagalakan at kaligtasan ang Diyos sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating karupukan, sa kabila ng ating mga pagkakasala. May kaligtasan na nakahandang ibigay ang Diyos sa mga naghahangad nito at sa lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Jesus. So yun yung tanda ng kulay pink, no? Ng kagalakan, ng kulay rosas. Ibig sabihin po noon, Laetare Sunday, 2 beses lang po nagsusuot ang mga pari, ang lingkod simbahan ng kulay pink. Sa panahon ng Adbyento, sa 3 linggo ng Adbyento, ay ang tawag naman po ay Gaudete Sunday. Sa panahon naman po ng Kwaresma, ngayon po ay Laetare Sunday, 4 na linggo ng Kwaresma. Yan. So yun po yung paliwanag kung bakit po nagkukulay rosas ang ating pong liturhiya ng ating simbahan. Para po yun sa simbolo ng kagalakan dahil malapit na ang pagliligtas ng Diyos. No, kung sa panahon ng Adbyento, nagkukulay pink din ang mga lingkod simbahan, ang pari at ang tela ng altar, kulay pink din. Sa 3 linggo ng Adbyento, ibig sabihin po nun ay tanda ng kagalakan dahil malapit na ang pagdating ni Jesus o yung kanyang kapanganakan sa panahon ng Adbyento. At ngayon naman, panahon ng Kwaresma, sa 4 na linggo ng Kwaresma, Laetare. Ibig sabihin kagalakan din dahil malapit na ang kaligtasan na hatid ni Kristo na handang ibigay ang kanyang sariling buhay, magbuwis ng kanyang buhay upang tayo'y makarating, makapasok ng langit at mapatawad ang ating mga pagkakasala. Ibig sabihin, nagagalak tayo dahil malapit ng ihain Jesus, ipagkaloob ni Jesus
ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng lahat. So yun po yung ibig sabihin ng laetare, pagiging masaya, nagagalak ang bawat tao dahil nga malapit na ang kaligtasan na hatid ni Kristo sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. So yun po yung ibig sabihin o sinisimbolo ng kulay rosas na suot ng mga lingkod, no, simbahan sa panahong ito ng Laetare Sunday. At ngayon din sa ating tema ng ating pag-uusapan sa ating mabuting balita ngayong ika-4 na linggo o Laetare Sunday, panahon ng Kwaresma, yung pong pag-uusapan natin ay itong prodigal son. Alam na alam po natin, sikat na sikat po sa Bible yung the parable of the prodigal son. Pero bibigyan po natin ng hihimay-himayin po natin yung mga aral na dapat po nating matutunan sa parable na ito o sa talinhaga na ito na ibinibigay sa atin at ikinukuwento sa atin ng ating Panginoong Yesus. Yung mensahe ng Diyos sa atin, ano ba yung mapupulot natin dito sa prodigal son? Mamaya po sa ating pong ebanghelyo ay iisa-isahin po natin yon, hihimay-himayin po natin yung mga aral para po matutunan po nating mabuti yung isinasabing mensahe sa atin ng Diyos sa araw na ito, ngayong panahon ng Kwaresma, ngayong Laetare Sunday. So, ibig sabihin, ang tema po natin ngayon ay maaring alibughang anak, no? Maaring alibughang ama. Kasi yun po yung mga tauhan dito sa istorya na maririnig po natin mamaya. Kasi napakaganda po nating pagnilayan at bigyan ng focus sa ating reflection yung pong mga tauhan at yung kanilang mga ginawa dito sa mabuting balita, no? The parable of the prodigal son. Napakaganda po na alamin natin ano ba yung reason behind dun sa istorya na ito at bakit ito yung binida ng Panginoon, ito yung kanyang sinambit na aral dun sa mga nakikinig sa kanya, yung sa senaryo nung pagsasalita niya. Kasi mamaya po maririnig po natin sa Ebanghelyo yung kanyang mensahe na ito, kung bakit niya ito nasabi dun sa kanyang mga kausap, dun sa Ebanghelyo natin mamaya. So, pakinggan po natin yun mamaya, no? At ngayon pa rin pong panahon ng Kwaresma ay hindi pa po tapos yung ating Jubilee of Hope, no? Kaya po yung hindi pa po nagpi-pilgrimage sa mga pilgrim churches, pwede pa po kayong pumunta sa mga pilgrim sites natin, sa mga simbahan para magkaroon tayo ng plenary indulgence. At puntahan nyo po, marami po tayong mga simbahan na po pwede natin pasyalan, lalo na ngayon na po pwede na po tayo magbisita iglesia, no? Magbisita iglesia, pumunta sa mga 7 simbahan o yung iba 12 simbahan, kanya-kanya, minsan 9 na simbahan. So, po pwede po kayong pumunta sa mga iba-ibang simbahan na nandito sa Diocese ng Cabanatuan, no? So, yan, nandiyan po yung katedral, nandiyan po ang Gapan, yung ating minor basilica ng Divina Pastora, andyan po yung San Antonio, San Isidro, sa Talavera, so sa Calaba, no? Alam ko mga pilgrim site din yan, sa Peñaranda, ayan. Marami po tayong pwedeng puntahan dyan sa mahal na birhen ng De La Salera sa Aliaga, no? Isa po yan sa mga pilgrim churches natin na po pwede nating puntahan ngayong mga mahal na araw, no? Siyempre, ganun pa rin, pabasa ng pasyon, yun po yung tradisyon po nating naririnig kapag po ganito mga mahal na araw, no? Tradisyon natin yun na mga Pilipino. So, yun po yung dapat nating
tinitingnan sa buhay natin, kailangan nakakasunod pa ba ako sa mga tradisyon natin? At saka yung hindi pagkain ng karne tuwing araw ng Biyernes, yung pagpipigil ng ating sarili, one full meal lang po ang dapat nating kainin. Baka nakakalimutan po natin yung tuwing araw ng Biyernes, bawal po ang karne. Bawal po ang karne ng baboy, ng baka, ng manok. Po pwede lang pong kainin ay isda at gulay. At one full meal lang po ang ating dapat na kainin. At para ito po, ano ba ang ibig sabihin po sa atin noon? Nagsasakripisyo tayo, yung hindi natin paggastos sa mga pagkain na yan ay itulong natin, magkawang gawa po tayo sa mga nangangailangan. Yun po ibig sabihin nun, hindi yung nagda-diet tayo, kaya ginagawa natin yun sa panahong ito ng Kwaresma. Hindi po yun ang dahilan ng ating simbahan. Kung hindi, yung pong mga pera na ipambibili natin sa mga karne o sa mga maluluhong mga bagay, hindi lang po pagkain yung inaayuno natin sa panahong ito ng Kwaresma, no? Hindi yung excessive use of gadgets, yung panonood ng TV, yan na magsasakripisyo din po tayo sa mga ganun. Kung lagi tayo, araw-araw tayo nanonood ng TV or nagagadget, nagse-cellphone, nag-Facebook or something, magsakripisyo tayo, no? Para yung matitipid natin sa kuryente o kaya sa load natin. Oo, dahil nga hindi natin ginagamit yung mga appliances natin na ito or yung mga cellphone natin na ito, yun po itutulong natin sa kawang gawa. Yun po yung ibig sabihin ng ayuno, no? Abstain, no? Abstinence, no? Abstain from eating meat at saka mag-fasting tayo. Hindi lang sa pagkain, sabi ko nga ako, hindi sa mga material na bagay at mga luho natin. Doon po pwede nating isakripisyo yon. Alang-alang, sasabihin mo sa sarili mo, alang-alang sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Ginagawa ko ito, yung aking pagsasakripisyo para sa Panginoon. Ako ay nakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Ayun. Para nagiging meaningful yung ating pagdiriwang, pag-alaala sa mga mahal na araw. Dahil dito sa mga panahon na ito ng mahal na araw, ibinigay ni Jesus yung kanyang sarili para sa kaligtasan ng tao. Yun ang ibig sabihin ng mahal na araw, no? Kasi papasok na tayo sa mga susunod na panahon, no, sa mga mahal na araw, no? Malapit na po 'yon. Ang simula po ng Palm Sunday ay after this weekend, no? So Palm Sunday, yan po ay papasok na tayo sa ayan, no? Yun na po 'yon. 13, no? April 13 po. Yan, linggo na ng palaspas yan. Then yan. Tuloy-tuloy na po yung mga mahal na araw. Biyernes Santo, April 17, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Yun po, papasok na tayo. Kaya susunod na week po ay no? Talagang magninilay na tayo sa mga mahal na araw dahil ihanda natin ating sarili. Kaya po yung mga hindi pa po nakakapangumpisal, napakahalaga po ng confession sa panahong ito ng Kwaresma. No? Iyon po tinatawag din nating simbahan. Aside dun sa ating pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa, sakripisyo, ay yung pong confession. Kaya ganun din, panalangin din natin sa mga oras na ito, yung ating mga kapatid sa Thailand at sa Myanmar na nilindol. No? Napakarami pong mga nasaktan, nasawi doon sa mga bansa na ito. Kaya ipanalangin po natin yung ating mga kababayan din na nandiyan na nasa lanta ng lindol, no? At recently may nababalitaan po tayo, nakikita po natin sa P-Box na dito din sa ating lalawigan ng Nueva Ecija ay nakakaranas din ng paglindol.
Kaya tayo mga kapatid ay patuloy na manalangin. Patuloy tayong kumapit sa Divine Mercy upang tayo po ay maligtas sa kapahamakan at sa lahat ng uri ng kalamidad. Yun po yung lagi nating ipagdasal sa ating Divine Mercy. Kasi talagang napakahalaga po na tayo nagdadasal ng 3 o'clock prayer at ng ating pong Divine Mercy devotion, ng ating chaplet of the Divine Mercy, no? Lagi-lagi, no? Ito yung sasapit ang alas 3, no? Dasalin natin yung 3 o'clock prayer. Napakahalaga po nun na bigay at biyaya sa atin ng Panginoong Yesus. So, ngayon mga kapatid, magkakaroon muna tayo ng station break at pagbalik po noon ay sasapit na tayo. Dadako na po tayo sa mabuting balita ngayong linggong ito. So, station break po muna tayo. Ito po ang DWJJ 684. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription, at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na timparado nga agong numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isung ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti tadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, mga minamahal na kapatid. Narito po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod din natin sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay nagpapasalamat kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew sa kanila pong pag-alalay at tulong teknikal. Dumako na po tayo mga minamahal na kapatid sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan
at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kaniya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama, at ito'y labis na nahabag sa kaniya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at paniyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para pagkatuwaan namin ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-ariang ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. So tingnan po natin yung pong mga tauhan dito sa mabuting balita po natin ngayon. Napakaganda po ng ating ebanghelyo at napakaraming aral yung mapupulot po natin dito. Isa-isahin po natin para lalo po nating maintindihan yung mensahe ni Jesus. Yung senaryo dito sa ebanghelyo. Una, yung pong mga Pariseyo at mga eskriba.
Yun po yung mga tauhang una na nabanggit dito sa ebanghelyo natin. No? Para lalo po nating maunawaan ang ating gospel ngayon, isa-isahin po natin yung mga tauhan. Unang-una, sino ba'y kausap ni Jesus nung sinambit niya yung parable na ito o yung talinhaga na ito? Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. So, may mga taong nakapaligid kay Jesus. Meron siyang mga tinuturuan. Sila yung mga publikano at mga makasalanan. Kaya, nagbubulong-bulungan po yung mga pariseyo at saka yung mga eskriba. Uso na pala'y marites noon. Uso na pala'y bulong-bulungan. No? Bulong-bulungan at pinag-uusapan nila si Jesus. Ano po yung sinasabi niya? Ang sabi nila, doon sa kanilang pagbubulong-bulungan, ang taong ito'y nakakasalamuha o nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya po sinabi ni Jesus, itong talinhaga na ito, ito yung naging sagot ni Jesus sa kanilang tanong kung bakit si Jesus na tinaguri ang guro ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikikain pa, nakikisalo pa dun sa mga makasalanan na ito. Kasi sa tradisyon po ng mga Hudyo, pag ikaw ay Hudyo at tinaguri ang guro o tagapagturo ng kasulatan, dapat daw hindi ka lumalapit man lang dun sa mga makasalanan. Si Jesus, hindi lang lumapit, kung hindi winelcome pa niya yung mga makasalanan at nakikain pa sa kanila. Nakisalo pa si Jesus sa kanila. Kaya galit na galit iring mga pariseyo at iskriba sa kanya. Tandaan po natin na isa ang mga pariseyo at mga iskriba sa nagpapako sa krus kay Jesus. Isa sila sa mga tauhan sa Biyernes Santo. Isa sila yung mga grupo ng mga tao na humiyaw na si Jesus ay ipako sa krus. Isa sila. Hindi lang nagbubulong-bulungan. Pero sa panahon po na ito, sa senaryo po na ito, hindi pa sila ganun kalakas ang kanilang tinig. Kasi naghahanap pa sila ng ibubutas kay Jesus. Ganun po tayo kuminsan, mga kapatid. No? Para masiraan natin yung isang tao, humahanap tayo ng ibubutas sa kanya. Para din tayong mga pariseyo at mga eskriba, nagbubulong-bulungan, nagsisitsitan, sinisiraan yung mga tao na gumagawa ng mabuti. No? Kuminsan ganun po tayo, mga kapatid. Kaya marami po tayong aral na mapupulot po dito sa gospel natin ngayon. No? Baka tayo itong mga pariseyo at mga eskriba na mahilig bumulong o magbulong-bulungan at pag-usapan yung buhay ng may buhay, yung gawa ng isang taong kinaiinggitan natin. Ganoon din tayo kuminsan Pagka naiinggit tayo sa kanila, sa isang tao, sinisiraan natin. Baka ganun din tayo kuminsan. Suriin po natin yung ating mga puso at kalooban, mga kapatid. No? Baka kamukha din tayo ng mga eskriba at pariseyo na tumutulig sa kay Jesus. So yun yung mga tauhan, eskriba at mga pariseyo. Bakit daw si Jesus nakikisalamuha doon sa mga publikano tsaka sa mga makasalanan? Yun yung kanilang pinag-uusapan, pinagbubulong-bulungan.
Kaya nga sinabi ni Jesus, ito yung naging sagot nila. Ito yung sinabi ni Jesus, yung sagot ni Jesus sa mga Pariseo at Iskriba. Itong talinhaga na ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo ang aking mamanahin. Naku po, napakasakit. Buhay pa ang kanyang ama, hiningi na ng bunsong anak yung kanyang mana. Kailan po ba hinihingi yung mana? Hindi ba pag namatay na yung magulang? Pero dito sa Ebanghelyo, hiningi na, buhay pa yung kanyang ama, malakas pa ang kanyang ama, hiningi na nung bunso yung kanyang mamanahin. Ay, ano nangyari? No? So, nung kanyang hiningi, nilustay niya ngayon yung kanyang mana sa masasamang babae. Nagpakalayaw siya, nilustay niya. So, to make the story short, narinig naman natin kanina yung Ebanghelyo, nagdalita siya, naghirap siya dahil nga nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar na yon. Waldas na niya lahat ng kanyang ibinigay na sa kanya nung kanyang ama, yung kanyang minana. Kaya napakabuti nung kanyang ama, hindi man lang siya pinagalitan. Nung hiningi niya yung kanyang mamanahin nung bunsong anak, binigay naman na. No? Hindi na nag-atubalit, hindi pa nagalit yung kanyang ama. Hindi man lang sinabi na, buhay pa ako, ba't hinihingi mo na yung party mo sa iyong mana? No? Pero hindi, very generous po yung ama, ibinigay na. No? Bahala ka na sa buhay mo, sige, hinihingi mo na, sige, ayan na. So, ang ginawa naman, bunsong anak, winaldas yung kanyang nakuha na mana sa kanyang ama. At naghirap nga siya hanggang siya ay pumasok na masukan sa nag-aalaga ng baboy sa bukid, no, para lang makakain siya kasi naubos na lang nga yung pera na minana niya eh. Ngayon, sabi niya sa sarili niya, nagsisisi na ngayon siya. Babalik ako sa amin kasi sa bahay namin, yung mga alipin ng aking ama, yung mga alila, mga katulong, mas masagana pa yung buhay kaysa sa nararanasan ko ngayon. Ako, naghihirap dito, pulubi na ako, naubos ko na yung mana ko, kasi nilustay na niya, nagpakasasa na siya. No? Yun ang sasabihin niya. Sabi niya, kakausapin ko yung aking ama at sasabihin ko, hihingi siya ng tawad, hihingi siya ng sorry, at sabihin ibilang na lang sa alila yung kanyang sarili. Kasi nga, hindi na siya karapat-dapat tawaging anak. Yun ang sinabi niya sa kanyang sarili. No? Yun ang sasabihin niya sa kanyang ama para siya ikaawaan at siya tanggapin. Gawin na lang siyang alipin, gawin na lang siyang alila, ibilang na lang siya sa mga alila. Kasi nga, naging masama siyang anak. No? So, umuwi na siya sa kanila, bumalik na siya sa kanila. Ngunit ano nangyari? Imbis na siya ay sumbatan, pagalitan ng kanyang ama, hindi ganun na nangyari. Ang nangyari, nung nakita pa lang siya malayo na siya ay papauwi dun sa kanilang bahay, tumakbo na yung kanyang ama at sinalubong siya. Sinalubong siya. Ano sabi dun sa mga alipin? Madali kayo. Suutan siya ng damit, bigyan siya ng singsing, bigyan siya ng panyapak. Dahil namatay na ang anak kong ito at muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. No? Hindi siya pinagalitan, hindi siya sinumbatan do sa kanyang ginawa. Na hiningi yung kanyang mana at nilustay. Hindi na niya ganun. Ala nang sinabi yung kanyang ama. Inaruga pa rin. Minahal pa rin ng ama yung kanyang anak na nagkasala sa kanya. Ganun na lamang ang pag-ibig ng kanyang ama
doon sa kanyang anak. At yung ikatlong tauhan, no, ikalawang tauhan, yung inabi dito, yung ama. Pangatlo, yung bunsong anak na lumustay ng kanyang ari-arian. At itong pang-apat na tauhan, yung panganay na anak. Malayo pa, narinig niya na yung tugtugan doon sa kanyang bahay. Kaya nung may nasalubong siya mga alipin o alila, nagtanong siya, may ano ba sa atin? Bakit ba maingay? Sinabi naman ng mga alila, dumating po yung bunso ninyong kapatid. Pinapatay pa po nung tatay ninyo yung inaalagaan po nating baka, yung pinatabang guya. No? At nagpapiesta po yung inyo pong ama. No? Kaya gano'n na lang ang galit kasi nagselos siya. No? Kaya nga hindi na siya umuuwi. No? Hindi siya agad pumunta doon sa kanilang bahay dahil nga nagselos po yung panganay na anak. No, sabi niya, hindi siya makapunta kasi nga galit siya eh. Galit siya doon sa kanyang tatay. No, sabi niya, ako lagi akong sumusunod sa inyo. Minsan, hindi nyo man lang ako mabigyan ng kambing para magkasiyahan man lang kami ng aking mga dabarkads. No? Pero itong bunso ninyong anak na lumustay lahat ng inyong ari-arian sa masasamang babae, nung umuwi, pinagpiesta pa ninyo. Oh. May katwiran naman din itong panganay na anak na magalit no, sa kanyang ama. Pero, yun yung ame. No? Yun yung kanyang ama. Yun yung ugali ng kanyang ama. No? Very generous. Alam nyo, kung iahambing natin tong gospel natin sa Panginoong Diyos, ganyan po ang Diyos. Kailangan natin unawain yung Panginoon. Unawain natin yung kanyang mga katwiran. Unawain natin yung kanyang mga galaw sa buhay natin. Ganyan pong kumilos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. No? Yung tinutukoy po ditong Ama, yan po ang ating Panginoon. Yan po yung Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos. No? Yung kanyang mga anak, tayo po yun. Yung ugali natin na mapagmataas, mapagmalaki, minsan tayo din yung ugali ng panganay na anak eh. Na nabanggit dito sa Ebanghelyo na laging mainggitin, laging iniisip yung ginagawa ng ibang tao. No? Kaya naiinggit tayo. Naiinggit din ba kayo? So yun yung, kung kamukha kayo ng panganay na anak, yun po yun. Kayo po yun. Tayo yung tinatamaan dito. Pag lagi ka naiinggit, napupuot, nagagalit, parang ikaw yung panganay na anak. No? Kung ikaw naman yung lumulustay, para kang yung bunsong anak. Mapaglustay sa mga, tsaka walang utang na loob. No? Biruin mo, buhay pa yung ama mo, kinuha mo na yung mana mo at nilustay mo yung mana mo. Gano'n na lang yun. Hindi mo pinahalagahan yung hirap ng magulang mo na nagpagal para maipon lang yung imang mana na ibibigay sa kanyang mga anak. Buhay pa, ano? Walang respeto, walang paggalang. No? Yung ginawa ng bunsong anak. Dahil buhay pa yung kanyang ama, hininginan niya. At ganun nga nangyari, nilustay niya, inubos niya yung mga mana niya. No? Kaya siya ay nagdalita dahil nga naubos lahat yung kanyang minana. Ano po tayo? Ito pong ama, ito napaka-generous, mapagmahal, maunawain na ama. Kung kayo po yung ganito, yung katangian, mapagpatawad na ama, maunawain na ama, kayo po itong tinutukoy dito sa Ebanghelyo natin. No?
Kaya napakarami nating aral na makukuha dito. Una, baka kayo nagbubulong-bulungan ng mga Pariseo at Iskriba. Pangalawa, si Jesus na nakikisalamuha sa mga makasalanan at publikano. Nakikisalo pa siya sa pagkain. Nakikikain pa siya sa mga makasalanan. Kasi lahat kay Jesus, welcome. Walang pinupuwera, walang tinatanggihan si Jesus. Ganun siya. Ganun siya kabuti. Walang pagtatangi ang Diyos. Kahit makasalanan, pinupuntahan niya. Binabati niya. Wala siyang pinupuwera. Lahat welcome kay Jesus. Kaya nga, galit na galit itong mga Pariseo at Iskriba sa kanya. Dahil sila kasi, bawal. Kasi nga sila yung mga Pariseo at Iskriba. No? Sila yung mga tagasunod sa templo. Sila yung mga plastic na tagasunod. Kasi nga, lahat na lang ng mali, yun ang kanilang hinahanap sa kapwa nila. Lalo na kay Jesus. Napakainit ng mata nila kay Jesus. No? Lahat ng pagkakamali ni Jesus, hinahanapan nila ng butas. Baka ganun din tayo, parang yung mga Pariseo at Iskriba nga, na naghahanap ng mali sa kapwa. Hindi nakikita ang mabuti sa ginagawa. Kung hindi yung mali ang hinahanap para mabutasan at masuplong. Ganun tayo kuminsan, mga kapatid. Kaya masakit maging Pariseo at Iskriba. Masama na maging Pariseo at Iskriba kasi iba ugali ng mga taong ganito. Kaya sana naman huwag tayong pumaris sa mga Pariseo at Iskriba. Alam nyo kung sino dapat ang tularan natin dito? Si Jesus. Yung ugali ni Jesus na nakikisalamuha sa mga makasalanan. Nakikisalo. Wine-welcome ang lahat ng tao. Hindi masungit. Siya ay mabait sa kapwa-tao. At pangalawa, itong Ama na nandyan sa Ebanghelyo ngayon. Yung Ama na mapagparaya, yung Ama na mapagmahal, mapagpatawad na Ama. Kahit na siya ay kung ano ginawa sa kanya ng kanyang mga anak, kahit binarumbado siya nung panganay na anak, dahil nga sa inggit, sa galit, sa ngit-ngit, sa puot, dahil doon sa bunsong anak na kanyang inaruga sa kabila ng masama na ginawa sa kanya. No? Pinatawad pa rin at inaruga pa rin, kinalinga pa din at tinanggap pa din bilang anak pa din. Hindi niya tinuring na alipin kahit na sinabi ng bunsong anak na ituring nyo na lang po akong isang alipin. Hindi. Anak kita Kaya kahit na ano mangyari, kahit na ganyan ang ugali mo, kahit na winaldas mo na yung mana mo, anak pa rin kita. Hindi kita ituturing na alipin. Ganon ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kahit na anong sama mo bilang tao, makasalanan ka man, ikaw ay patuloy ka pa rin tinatanggap ng Diyos at pinapatawad. Ganyan ka tayo kamahal ng Diyos. Kahit na anong kasalanan, yung biyayang binibigay sa atin ng Diyos, i-relate na natin yung ating gospel sa ating buhay. No? Yung biyayang binibigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, minsan nawawaldas natin, minsan nawawalang bahala natin. Ganun tayo mga tao. Kasi inuuna natin yung ating mga kasalanan. Nawawalang halaga kuminsan yung mga biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. No? Kaya para tayo yung bunsong anak. At kuminsan din naman, sa sobrang pagtatampo natin sa Diyos, nagagalit tayo, hindi na tayo nakakiwa ng mabuti dahil sa inggit natin sa kapwa natin na umaasenso, umuunlad. Yung sinasabihan pa natin, bakit ba itong mga tao na ito? Napakamakasalanan, sila pa'y umaasenso buhay. No? Bakit ba itong mga ito, ganito, ganyan? Bakit sila pa yung maraming
biyaya sa buhay at maganda buhay. But kami, no, yung ikinukumpara natin sarili natin sa ating kapwa, no? Ganun tayo eh. Mapagkumpara. Kaya mainggitin tayo kasi lagi natin tinitingnan yung iba kaysa sa mga biyaya na ating natatanggap. Kaya yun ang dapat nating matutunan dito sa ating ebanghelyo, na dapat tayo ay yung sarili natin ang ating tingnan. Yung mga biyaya na maliliit na ibinibigay sa atin ng Diyos sa araw-araw, yun ang ating ipagpasalamat. Hindi yung mga biyaya ng iba na nakikita natin at kinaiinggitan natin. Kaya maraming naiinggit, namamatay sa maling akala, maraming namamatay sa inggitero at inggitera. No? Kaya yung pong mga nakikinig sa atin, masama po yung naiinggit. No? Lalo na yung pinagdududahan mo pa yung kapwa mong umaasenso buhay. Nga wag po ganun mga kapatid ang maging ugali natin. No, ayaw po ng Diyos yun. Sa pagtatapos mga kapatid, tularan natin si Jesus at tularan natin yung Ama na mapagkalinga, mapagpatawad at mapagmahal na Ama. Tularan natin yung kanilang katangian para biyayaan tayong patuloy ng Panginoong Diyos. No, huwag nating tularan yung mga Pariseo at Iskriba na masisitsit ng mga marites na nagbubulong-bulungan at hinahanap lang ang mali ng iba, ang mali na ginagawa ng ating kapwa. At ganun din, huwag natin tularan yung ama, yung panganay na anak at saka yung bunsong anak. Tularan natin yung ama. No? Kasi iba'y ugali ng dalawang anak na ito. Isang mainggitin, isang hindi sumusunod sa kanyang magulang at walang utang na loob. Tularan natin yung kanyang kabutihan, ang kabutihan ng Ama. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. Sana marami po tayong napulot na aral dito sa ating ebanghelyo. No? So magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito pa rin sa Divine Mercy Hour. Ito po si Brother John Paul Valino. So God bless sa ating lahat.